Happy Sunday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Yan po ay dahil pa rin sa dalawang weather systems. We still have the high pressure area sa may North Pacific Ocean na siya nag-e-extend po at nakaka-apekto dito sa may Northern Luzon. Ibig sabihin, meron pa rin kabawasan ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Habang sa natitirang bahagi, andyan pa rin yung easterlies o yung hangin na nagmumula dito sa may Pacific Ocean na nagdadala lamang ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Samantala, patuloy pa rin nating minomonitor si typhoon with international name Sinlaku dito po sa may Pacific Ocean. Huling namataan kaninang alas 3, higit 2,800 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay na ang hangin na 175 kilometers per hour, so halos nasa super typhoon category po ito. Posible ang mangyari po within the next 24 hours. Base po sa ating assessment, hindi ito inaasahang tatama sa ating kalupaan. Maliit din ang tsansa na ito'y pumasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility dahil sa susunod na 3 hanggang 4 na araw, kikilos po ang bagyo. Generally, northwestward or pahilagang kanluran hanggang kikilos pahilaga na. So ibig sabihin, nagre-recurve na po siya bago pa siya pumasok ng ating Area of Responsibility going towards North Pacific Ocean. At malaking impluensya po dyan ay yung presence ng high pressure area dito sa may Northern Philippine Sea. Inuulit natin, walang magiging direktang epekto sa mga susunod na araw, so wala po tayong dapat ipag-alala sa ngayon. At mananatili pa rin itong dalawang weather systems na high pressure area and easterlies for this week. Bukas, araw po ng Lunes, that's April 13, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali at generally maliit lamang po ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa mga kapatagan, sa mga syudad. Yung mga hindi masyadong inuulan itong mga nagdaang araw, ganun pa rin po ang nakikita nating weather conditions. Yung ibang mga kabundukan, kabilang na lamang dito sa may Cordillera Region, sa may areas po ng Sierra Madre Mountains at Bundok Manahaw, Mindoro Provinces, timog na bahagi ng Bicol Region, medyo mataas ang tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms, so hindi rin po tuloy-tuloy ang mga pag-ulan doon. Partly cloudy to cloudy skies in general. In terms of temperature, magiging mainit pa rin po sa Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon, 35 to 36 degrees pagsapit po ng tanghali. At mas mainit dito sa may Cagayan at Isabela hanggang 37 degrees yung air temperature. At yung mararamdamang init o yung tinatawag na heat index, mas mataas pa po by around 3 to 5 degrees Celsius. So may mga lugar na posibleng humigit pa sa 40 degrees Celsius ang maramdamang init. Sa ating mga kababayan po sa may Eastern Visayas, umaga pa lamang, mataas na ang tsansa ng ulan. Mga light to moderate rains po yan dahil sa easterly. So make sure na merong baong payong, mga pa-estudyante at mga patrabahador po, no? Dahil magkakaroon ng mga paminsan-minsang mga pag-uulan. Habang natitirang bahagi ng Visayas, gayon din ng Palawan, bahagyang maulap at minsang maaliwalas sa manang kalangitan. Sa umaga po yan hanggang sa hapon at may tsansa pa rin po ng mga pag-ulan sa ilang mga kabundukan dito sa Panay and Negros Islands habang maliit pa rin ang tsansa ng ulan sa karamihan ng Western Visayas, Central Visayas at Palawan. Temperatura natin sa may Puerto Princesa hanggang 33 degrees, sa may Metro Cebu air temperature 32 degrees Celsius, habang pinakamainit pa rin yung mararamdaman o yung heat index dito pa rin sa may Dumangas, Iloilo at sa may isla ng Samar. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy pa rin yung halos katulad na weather conditions, partly cloudy skies, except sa morning, may mga tsansa na po ng pag-ulan sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte, but other areas nga, fair weather conditions naman. Sa tanghali, nandyan pa rin yung maiinit at maalinsangan na panahon, lalo na sa mga syudad ng Zamboanga, Butuan, itong General Santos, Cotabato, posibleng umabot pa sa dangerous levels of heat index na 42 to 43 degrees Celsius, habang may mga tsansa rin po ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi sa timog na bahagi, kabilang na ang Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat at Davao Occidental na hindi naman magtatagal. Temperatura natin in terms of air temperature, Zamboanga City hanggang 34 degrees, habang sa may Davao City hanggang 35 degrees Celsius. Patuloy na paalala sa ating mga kababayan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao, ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig and make sure na meron tayong protection sa direktang sikat po ng araw from 10 a.m. to 4 p.m. para iwas heat stroke. Para naman sa mga maglalayag nating kababayan, for this week, wala tayong inaasahang sea travel suspensions. In general, banayad po or nasa more or less kalahating metro lamang dito sa may West Philippine Sea sa kalagatang sakop ng Pilipinas, dito rin sa may Sulusi, Moro Gulf at dito rin sa bandang Visayas, habang sa may Philippine Sea, sa may silangang parte at sa may extreme northern Luzon, more or less mga 1 meter naman ang taas sa mga pag-alon. Paminsan-minsan tumataas pa kapag
may mga malalakas na hangin at mga thunderstorms. At pagdating naman sa araw po ng Tuesday hanggang sa Huwebes, asahan pa rin na magiging magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero subjective na po yung maganda, no? Minsan, masakit na rin po kapag sobrang init na rin yung panahon at mag-ingat na lamang po sa direktang sikat ng araw. In general, bahagyang maulap at minsan maaliwalas ang kalangitan. For Metro Manila, hanggang 35 degrees yung air temperature. But the heat index, more or less, nagmamaximize po siya ng 40 degrees. For Baguio City, preskong panahon pa rin from 16 to 26 or 25 degrees Celsius, habang sa may Legazpi hanggang 34 degrees Celsius, mas madalas ang tsansa ng mga pag-ulan o mga isolated rain showers lamang. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, ganun pa rin yung nakikita nating weather conditions. Generally, partly cloudy skies. From Tuesday up until Thursday, we're seeing na maraming lugar pa rin po makakaranas ng mainit na panahon. Inuulit natin yung mga areas ng Capiz, Panay, Eastern Samar, Northern Samar, posibleng makaranas ng more or less 40 degrees na maramdamang init or heat index. Habang dito sa may Metro Cebu hanggang 32 degrees yung ating air temperature. May mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms, lalo na sa may silangan at timog na bahagi po ng Visayas, kagaya ng Negros Island, Siquijor at dito rin po sa may Leyte and Southern Leyte. At sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, magpapatuloy pa rin yung generally partly cloudy skies. May tsansa pa rin po na maaliwalas ang kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali, sa kalagitnaan po ng buwan ng Abril, at may tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkilad pagulog, madalas po sa timog na bahagi ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soc-Sargent. At pinakamainit ulit sa mga syudad, kagaya po ng Zamboanga City, Cotabato City, General Santos City and Davao City. At bago po tayo magtapos, meron po tayong update regarding po sa air quality, no, dahil nakakaranas po ng sunog dito sa may Nabotas landfill, kung saan nagkaroon po ng delikadong antas po ng air quality, no, sa ilang lugar. In terms of PM10, ito po yung mga coarse particles na medyo malaki in size, 7 times thinner than human hair po, no. Meron tayong fair or in terms of hindi naman siya unhealthy dito po sa may parting Malabon City and Patero, so wala po tayong dapat ipag-alala pa sa ngayon, no? Pero pagdating po dun sa PM2.5, ibig sabihin ito yung mga pinong particles po na mas maliliit at may tendency po na pumasok po sa ating baga, no, at sa ating respiratory tract. Meron po yung mga combustible particles. Meron tayong base po dun sa ating latest table, no, from the DNR Environmental Management Bureau, unhealthy dito sa may parting Pateros. At meron naman tayong very unhealthy sa may Malabon City. At yung air quality naman dito sa may parting Marikina, particularly dito sa may G. Fernando Street, acutely or severely unhealthy na po sa ngayon. As of this time po, no, yung air quality. So paalala natin sa ating mga kababayan dito sa may Malabon, sa Marikina, at sa Pateros, make sure po na meron tayong face mask, no, lalo na yung N95 kung saan pino nga po yung fabric, yung materials po ng mask na yon. And make sure po na kung hindi naman mahalaga yung ating paglabas, ay pumasok na or stay indoors na lamang po, no, para iwas tayo sa mga respiratory related na mga illnesses. So yung update natin regarding dito sa Air Quality Index, makikita po nila dito sa pag-scan po ng QR code sa website mismo ng EMB-DENR sa National Capital Region. Ang ating sunset ay 6:10 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:44 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon.